Hello ka-coach, part 8 na tayo ngayon. Pang-8 vlog sa kwento natin, no? Sa 5 years natin sa pagpatakbo ng negosyo, itong coach company, sinishare ko dito ang experience ko. Binablog ko dito dahil para may balikan ako after 10 years, 30 years, o 40 years, no, ano na ang susunod ng takbo ng negosyo. So, kwento ko sa unang vlog na, pang-pitong vlog na tungkol yun sa AI kung paano ako tinulungan. So, para maintindihan niyo itong vlog na to, ay panoorin niyo muna ang part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, nabulo na, part 7, ngayon ay part 8. So, para po sunod-sunod yung ito yung maintindihan. No? Sa part 7, sinasabi ko doon kung paano ako tinutulungan ng AI. Kuninto ko doon kung paano nabuo yung aking factory, manufacture clothing at manufacture services, no? Sa totoo lang, ito yung nakikita kong services na dito sa amin sa Zamboanga del Norte ay one-stop services ito. So ito yung pinagmamalaki ko sa sarili ko na kahit no wala akong isang skills pero napag-aralan ko lahat at dahil doon napakarami ko ng skills na buo. Hindi lang 'yon ang mabigat na skill ang natutunan ko. Paano po ako magbuo ng leader? Paano po ako magturo sa mga leader na maging leader din at ang leader ay magturo din na maging leader. Ganon. So, ang kwento ko dito, ang kwento ngayong part 8, kung paano ko na-failure. Paano ako nagtiwala at paano din nasira ang tiwala ko. Ito'y hindi po paninira. Ito'y kwento ko lang. No? Para po yung may gustong magnegosyo, ay matutunan nila yung pinagdanan ko. At mayroon silang makukuha. No? Na ang ating mga dokumento na sarili natin, hindi natin basta-basta ito yung itiwala. So, yung nabanggit ko doon sa part 7, no, na tungkol sa checking na ini-issue ko at ito'y nasisira, ito'y dahilan kung bakit nasisira ako sa mga bangko. Ganito kasi yan, na sa 3 taon kong pagpatakbo ng manufacture clothing, na-attract sa akin ang mga bangko. So, pwede ko ito i-mention. Itong land bank na-attract sa akin. Itong cooperative bank na-attract sa akin. So, lumapit sila sa akin, nag-offer sila sa akin ng loan. So, ngayon, nagkakataon din na nag-away-away ng mga investor. Ang mga business partner ko, nag-away-away na dahil nagagalit sila dahil ng taon na hindi ko na sila nabigyan, ay gusto nilang ipo-pull out na yung capital nila. Pero nung nabigyan ko pa sila, okay, pas kanila yon. Nang hindi na, isasabay-sabay na i-pull out. So na ngayon, na-attract sa akin ang land bank dito sa aming syudad. Pumunta yung manager doon. So, parang proud siya sa akin dahil wow, sa gitna ng bundok, mayroon pala ditong patahian, may printing, may factory na dito sa gitna ng bundok. Yun ang parang hindi sila makapaniwala na marami pong ang mga empleyado na nagtrabaho doon. Kasi nung naabutan nila, ang empleyado ko ay naasa 70 pa sila. So, ngayon, dahil sinabi ko siya, ang empleyado ay labas-pasok at pinagpilian ko yung magtaga sa akin, yung makaintindi, yung magpaintindi, yung marunong ba talaga na gustong matuto. Yun talaga ang hinanap ko, yung magpaturo, no?
Anuhin mo yung marami experience, ma-pride naman, ayaw naman magpaturo dahil mas magaling sila. Hindi ko gusto yon. Doon, dito, ito din yung skills na to, yung papasalamat ko dahil natuto akong paano ko kilatasin ang taong, yung taong kakampihan ako hanggang sa dulo. No? So, ganito yan. Dahil close ko na siya, magkadikit kami ng kundo, nagbigay ako sa kanya ng blank check. Ang cheque ba? Yung cheque, kasi nag-offer kami sa land bank, nag-usap kami sa land bank, sabi ng land bank sa akin, bigyan kita ng credit loan na halagang 30, sabihin ko totoo, 30M. So, pero, sabi ng land bank sa akin, pero, ilipat yung assets mo sa pangalan mo. Ibig sabihin yung coconut farm na Newgan, kasi dito silang mayroon ako, hindi ko pa nailipat kasi wala ka talaga akong alam, ayan, ng areals. Ang sa akin bibili ako, yung turo ng Rich Dad Poor Dad na make money, work for you. Yun lang, hindi ko nilapit sa BIR nga malapit sa akin, malipat sa akin ang pangalan kasi ignorante ako pagdating dyan. So sabi ng land bank, ilipat mo sa pangalan mo at kunin namin, bigyan kita ng cash. So, sa excited ko, sabi ko, wow, makabalik na ang pera sa mga investor, sa business partner ko. Hindi na ako mumblema. Sabi ng land bank sa akin, na 7%, 1 year, wow, ang liit lang ng interest. Kaya ko to. Sabi ko, kaya ko to bayaran to. Pero, ang sabi, ilipat mo sa pangalan mo ang title. So, tawag ako agad sa bookkeeper. Sa bookkeeper ko ang na-process. Aking engineer, tawag ako agad. Kasi wala akong nagpapaturo ko sa kanila. Ngayon, so, nagkagulo na yung business partner ko, gusto na ipo-pull out nila kasi nga ang contract ko, magkakamali ko, kaya 1 taon lang. So, naibalik ko ang pera kasi ang akala ko naman ay talagang tuloy-tuloy na po yung market. So, pagkakamali. So, hindi ko to kundi gusto ko lang makuha ng idea ng mga tao na hindi tayo basta-basta mag-issue ng cheque. Ngayon, nakipag-negotiate na ako sa mga business partner ko. Sige, mag-issue ako ng cheque sa inyo. Blank check ito, signaturan ko muna. Tapos, sabi ko, kasi dikit ko din, si mamsi ko, close kami, dikit kami ng kundo, sabi ko, pero, sa kanya ipasok itong cheque, pag magsabi na ako sa inyo na pwede na ipasok, kasi ma-release na ang loan sa bangko. Napaka-ignorante talaga natin, di ba? So, ang ginawa ko, sabi ko, mga 1 buwan, 2 buwan, kasi sabi ng bangko, mabilis ma-release agad to 1 buwan. Pag may lipat mo agad to, 3 buwan pinakamatagal. Sabi ko, mga 3 buwan. Nako, wala pang 1 buwan ang usapan namin. Nag-fill up sa blank check ko, nilagyan nilang amount. Alam ng record ng bangko yon kung paano ako good ako sa mga cheque. Nasira lang doon sa tao na yun na pinagkatiwalaan ko. Nagpirma ng malaking halaga, 3 atang cheque, hindi pinaalam sa akin, nilagay sa bangko. So tumawag ang bangko, boss, mayroon pong pumirma, mayroon nag-deposit na cheque, matatalbog to, depositihan mo. Paano kung ma-deposito nga? Hindi naman 25,000 nila, 100,000, 250,000 ang nilagay. Ang sakit ng dibdib ko kasi iningatan ko yung pangalan ko sa bangko. Masira lang. Tapos, boss, maapektuhan ang loan mo dito. Pag sakaling hindi mo to ma-settle. Kasi magkakaroon ka. Sabi ko, doon nagsimula yung kalbaryo ko. Dahil yung chicken na yung ginagamit ko sa mga suppliers, wala na akong magagamit sa negosyo. Napaka-good pa naman yung mga chicken. Ginagamit ko sa iningatan ko. Nagbabayad ako ng tama. Nagpupundo ako ng tama. Doon na sa isang iglap masisira. Sobra. Tapos, yun pa, yung hanggang ngayon, nagkaso-kaso pa kami. Experience, no? Pero, okay na, nagkasundo rin kami.
Ang sa akin lang na masasabi kahit na gaano ka close mo, kapatid mo, kaibigan mo, o gaano sangga ng dugo mo, huwag talaga natin ipagtiwala ang signature natin, ang mga importanteng dokumento sa atin dahil yun po yung malaking kasiraan, masisira talaga tayo. So, yung ni-issuean ko ng cheque, lahat, ay patay. Patay yun. Kaya nagsabi ang bangko, i-close account na natin to, boss. Kasi maapektuhan talaga yung loan mo. Tinawagan ko yung mami, yung nag-ano ng aking title, nag-transfer. Boss, matagalan patay dito dahil patay na yung may-ari. Wala nang pipirma dito. Kasi bakit matagal mo tinransfer? Eh yung binilan patay na. Anong gagawin natin? Matagal-tagal na kung process to malipat sa pangalan mo, matatagal yung release mo sa loan. Ganoon pala. Tapos, pag bibili ka ng lupa, kailan malinis na ang title pala. Para kung i-transfer sa'yo, hindi ka na mahirapan. Dito ako natuto, mayroon pa akong ikuwento sa inyo, mga nabili ko, na talagang isa din ng dahilan kung bakit napipilyor. So, maganda ikuwento ang failure. So, sana mga kakots, no? Maganda ang lupa, malaking investment. Ang farm, coconut farm, malagay, pero kailangan malinis yung title. Ikuwento ko sa inyo dun paano ko naloko lang pagbili ko ng kondo. Dahil sa kakabasa ko ng mga books, ina-apply ko yung mga turos, no? Pero, dahil ignorante tayo sa mga ganyan, masyado tayong magtitiwala, wala nating gap sa tao. Doon ko na kailangan may gap tayo sa tao. Dahil kaya-kaya po tayong baliktarin, no? Lulukuhin. At hindi tayo maintindihan, kahit ano pag-explain natin, negative na sila. Ang sa akin lang, hindi ko po ito nilinis yung pangalan ko dito. Kundi, gusto kong makakuha ng magandang idea, yung mga bagong bubili ng sasali sa real estate, bibili ng lupa, no? Basta marami pang failure, so next vlog ko, nine, no? Nine, pang 9 na part 9 na tayo, sasabihin ko sa inyo, paano po naloko po ako sa bibili ng kondo. Ganun yan. So kung bibili din tayo ng lupa, coconut farm o anong klaseng lupa, kailangan malinis ang title at pagtapos ng deed of sale, lipat mo agad sa BIR. Kasi, nangyari sa akin, hindi ko agad nailipat, namatay na yung matanda, yung binilhan ko, pero nakagawa ko ng deed of sale, nakapirma na lahat yon. Kaya lang yung title ng lupa, kaya natagalan yun, na-transfer sa akin. Dahil, nakalun pala yun sa isang government bank. Tapos, nabayaran na, pero nandun pa rin yung pangalan niya. So, dapat, pipirma siya dun para ma-erase yung pangalan dun sa title. Nakalagay pa rin. So, sana, 20 years from now, sa ang vlog na to, 10 years from now, 40 years from now, no? Makikita na yung ibang busli na kaharap nyo. Maganda tong ngayon dahil schedule ko talaga sa pag-vlog, no? Pag wala akong gagawin, no? Kahit ano pang asaan ako dito. Ito kasi ito yung lugar na magbabasa ko ng books. Ayan, Ayan, ito yung mesa ko dito sa bahay. Ayan, so, please subscribe.